Ako si Mia, isang babaeng nalilito sa damdamin ng dalawang lalaki. Sa simula, akala ko ay simple lang ang lahat. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalo lang akong naguguluhan. Si Lucas, ang matagal ko ng nobyo. Mabait, mapagmahal, at may pangarap para sa akin. Siya ang taong palagi kong kasama sa hirap at ginhawa. Pero nandyan si Adrian, ang lalaking nagbigay kulay sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Isang gabi, sa gitna ng isang party na pinuntahan namin na ni Lucas, biglang dumating si Adrian. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang makita ko siya. Para bang nagising ang damdamin kong matagal nang natutulog. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko mahanap kay Lucas, ang misteryo, ang kasabikan. Nang magtagpo ang aming mga tingin, parang tumigil ang oras. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako kay Adrian, iniwan si Lucas na abala sa pakikipag-usap sa mga kaibigan. "Hi Mia!" Sambit ni Adrian, may halong saya at pagtataka sa kanyang boses. "Ang ganda mo ngayon." Napangiti ako. "Salamat!" Sagot ko, habang ang puso ko ay tila tumitibok ng mas mabilis kaysa sa dati. Nag-usap kami, nagpalitan ng mga kwento tungkol sa buhay, na parang matagal na kaming magkaibigan. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang kalayaan. Ngunit habang nakikipag-usap ako kay Adrian, sa likod ng aking isip ay naroon ang tanong na hindi ko maalis. Ano ang ginagawa ko? Bakit ba ako nandito kasama siya gayong alam kong may Lucas ako? Nang bumalik ako sa tabi ni Lucas, naramdaman ko ang pagbabago. Mula noon, hindi ko na magawang maging kasing saya kapag siya ang kasama ko. Sa tuwing magkasama kami, palaging may bahagi ng isip ko ang lumilipad pabalik kay Adrian. Lumipas ang mga buwan at ang damdamin ko ay nagpatuloy sa masalimuot na kalituhan. Isang araw, habang naglalakad kami ni Lucas sa park, sinabi niya sa akin ang balak niyang mag-propose. "Mia, gusto kong maging asawa ka. Mahal kita at gusto kong makasama ka habang buhay." Parang may bumagsak na bomba sa puso ko. Mahal na mahal ko si Lucas, ngunit ang ideya ng kasal ay tila nagpadama sa akin ng pagkakulong. Ano ba ang problema sa akin? Bakit hindi ko magawang makaramdam ng kasiyahan sa balak niyang iyon? Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Sang umaga, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Sinusuri ko ang sarili ko at doon ko napagtanto. Buntis ako. Ang tanong, sino ang ama? Hindi ko alam. Sa gitna ng pagkalito, isa lang ang sigurado. Kailangan ko nang alamin ang katotohanan. Ang desisyon ay nasa akin, ngunit paano ko ba haharapin ito? Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip at walang katapusang pag-aanalisa sa bawat detalye ng nakaraang buwan, napagdesisyunan kong oras na upang harapin ang katotohanan. Hindi na ito tungkol sa akin lamang. Ang anak ko ay nararapat malaman kung sino ang kanyang ama. Ngunit paano ko ito haharapin? Paano kung hindi nila matanggap ang katotohanan? At paano kung ako mismo ang hindi makayanan ang magiging resulta ng paghahanap na ito? Una kong tinawagan si Marco. Si Marco, na nooy naging kababata ko at nagbabalik sa buhay ko na tila isang bagyo na muling nagbigay kulay sa aking mundo. Siya ang tipo ng tao na kahit saan kay magpunta, dala niya ang kanyang mapanghalinang ngiti at nakakahawang tawa. Ngunit sa likod ng mga ngitiing iyon ay may mga lihim din siyang pilit itinatago. "Anak, kamusta ka na?" Tanong niya sa kabilang linya. Ang tinig niya ay puno ng pag-aalala. Matagal na rin mula nang huli kaming nagkita. Noong una, akala ko'y simpleng pagkakaibigan lang ito. Ngunit lumalim ito nang hindi inaasahan. Kasunod ng ilang gabing magkasama, lumutang ang damdaming hindi ko naisip na mararamdaman ko pang muli. "Marco, kailangan nating mag-usap tungkol sa sitwasyon ko ngayon." Tugon ko,
pilit na itinatago ang pag-aalangan sa aking tinig. Oo naman, kahit kailan. Sabihin mo lang kung saan at kailan. Sagot niya. May halong saya at kaba sa kanyang boses. Nang sumunod na araw, nagkita kami sa isang tahimik na kapehan sa tabi ng dagat. Ang alon ay tila sumasalamin sa damdamin kong nagngangalit sa loob. Inilahad ko sa kanya ang aking pinagdaraanan, wala akong itinira. Ipinakita ko sa kanya ang resulta ng ultrasound at ang kalituhan ko kung sino nga ba sa kanila ni Daniel ang ama. Ana, hindi ko akalain na magiging ganito kahirap para sa'yo, ani Marco, habang nakatingin siya sa akin ng diretsyo, hawak ang aking mga kamay. Ngunit anuman ang kalabasan nito, nandito lang ako. Naiintindihan kita. Naging magaan ang pakiramdam ko sa pagtanggap niya. Ngunit sa puso ko, may bahagi pa ring hindi mapalagay. Alam kong kailangan ko ring kausapin si Daniel, ang lalaking dati ko nang iniwan, ngunit muling bumalik sa buhay ko na tila isang anino ng nakaraan. Si Daniel, na sa kabila ng aming mga hindi pagkakaintindihan, ay patuloy na nagmamahal sa akin. Ilang araw ang lumipas bago ko nakayanan ang lakas ng loob na tawagan si Daniel. Nagkasundo kaming magkita sa isang parke na madalas naming puntahan noong kami pa. Ang bawat sulok ng parke ay puno ng alaala ng aming nakaraan. Mga tawanan, mga paglalakad na magkahawak kamay, at mga pangakong binitiwan. Daniel, kailangan kitang makausap ng seryoso. Bungad ko habang naglalakad kami sa ilalim ng mga puno. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid namin. Ana, ano ba ang nangyayari? Alam mo namang kahit anong mangyari, nandito lang ako. Sagot niya, ang mga matay puno ng pag-unawa ngunit may bahid ng pag-aalala. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat, tulad ng ginawa ko kay Marco, at sa bawat salita'y nararamdaman ko ang pagkaluwag ng bigat na matagal ko nang daladala. Ngunit sa pag-amin ko, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot sa magiging reaksyon niya. Kung ganon, kailangan nating malaman ang totoo. Kahit gaano pa ito kasakit, sabi ni Daniel, at sa kanyang mga matay nakita ko ang determinasyon. Sa puntong iyon, napagpasyahan naming pareho na magpa-DNA test. Hindi ito magiging madali, ngunit ito na lang ang tanging paraan upang malaman ang katotohanan. Habang naghihintay kami ng resulta, hindi ko maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon. Takot, kaba, ngunit higit sa lahat, pag-asa na sana'y maging maayos ang lahat. Ngunit isang gabi, bago pa lumabas ang resulta ng test, may natanggap akong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko kung sino ang ama ng anak mo, sabi nito. Nabuhayan ako ng tension, sino ito? Paano niya nalaman? At bakit ngayon pa siya nagparamdam? Nasa gitna ako ng pag-iisip nang biglang may kumatok sa pinto. Sa pagdungaw ko, tumambad sa akin ang isang pamilyar na mukha, si Ella, ang matalik kong kaibigan noong kolehiyo. Matagal na rin kaming hindi nagkikita, kaya't labis akong nagulat. Ana, kailangan nating mag-usap, sabi niya, halatang may dinadalang mabigat na balita. Sa pagkakataong iyon, napagtanto kong ang buong sitwasyon ay mas malalim pa sa inaakala ko. May alam si Ella na hindi ko pa nalalaman, at ito'y tila magbabago ng lahat. Sa pagpasok niya sa bahay, alam kong ang mga susunod na sandali ay magdadala sa akin sa isang masalimuot na paglalakbay tungo sa katotohanan. Ngunit handa na ba akong harapin ito? Sa mga linggong lumipas, hindi ko maiwasang mag-isip ng mag-isip. Sa bawat pagbugso ng hangin, sa bawat pagtila ng ulan, bumabalik sa akin ang mga alaalang hindi ko maipaliwanag. Ang mga saglit na kasama ko si Marco, ang kanyang mga ngiti na tila ba laging may lihim na sinasabi, at ang mga yakap ni Daniel na punong-puno ng katiyakan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong lamang ang patuloy na nag-uukit sa aking isipan.
Sino ang ama ng anak ko? Minsan, sa aking paglalakad sa park, nakita ko si Marco. Nagkatinginan kami, at sa isang iglap, bumalik ang mga alaala ng aming mga masasayang sandali. Ngunit ngayon, may bahid ng tanong na hindi ko maalis. Lumapit siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkabahala. Nina, kailangan na natin itong pag-usapan. Seryoso niyang wika. Hindi ko alam kung paano, pero nararamdaman kong may dapat akong malaman. Tumango ako, bagamat ang puso ko'y nagwawala sa kaba. Marco, hindi ko rin alam kung paano ko ito sasabihin. Pero may isang bagay na bumabagabag sa akin. May mga pagkakataong hindi ko matandaan, mga sandali na parang wala ako sa sarili. Napatingin siya sa akin, tila ba may nais ipagtapat. Alam mo ba kung bakit kita hinahanap? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Bakit? Sagot ko. Ang boses ko'y nanginginig. May natuklasan akong hindi inaasahan. Noong isang gabi, nakita kita sa isang lugar na hindi mo dapat pinuntahan. Hindi ko alam kung paano ka nakarating doon, pero may mga tao roon na tila ba kilala ka. Naguluhan ako. Anong ibig mong sabihin? Saan mo ako nakita? Sa isang klinika, Nina. Isang klinika na hindi ko alam kung para saan. Pero ang mga tao roon ay mukhang may alam tungkol sa iyo. Isa roon ang nagsabing, hindi ka dapat magtiwala sa lahat ng nakapaligid sa iyo. Napakunot ang noo ko. Anong klinika? Ano ang sinasabi nila? Ngumiti si Marco, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam ang lahat, pero isang bagay ang sigurado. May mga lihim na hindi mo pa natutuklasan at sa tingin ko, may kinalaman ito sa kung sino ang ama ng anak mo. Ang bigat ng kanyang sinabi ay parang tinik na bumara sa aking lalamunan. Paano ko ito haharapin? Sa kabila ng lahat, alam kong si Daniel ay may kinalaman din sa lahat ng ito. Pero, paano ko siya haharapin? Paano ko siya tatanungin nang hindi niya ako ipagtabuyan? Nang umuwi ako, nakita kong si Daniel ay nakaupo sa sala, hawak ang isang lumang litrato. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pamilyar na pag-aalala. Nina, may kailangan din tayong pag-usapan. Bungad niya. Daniel, ano ito? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Nakita ko ang litrato na ito sa lumang baul. Hindi ko alam kung paano, pero may sulat sa likod nito na tila ba hindi ko naalala kung sino ang sumulat. Para kay Nina, mula sa taong nagmamahal sa iyo ng buong puso. Naguluhan ako. Sino ang nagsulat? Si Marco ba o si Daniel? Ngunit ang mas malalim na tanong ay, bakit hindi ko ito natatandaan? Nina, alam ko ang hirap na dinaranas mo. Pero kailangan nating malaman ang totoo. Sino ang ama ng anak natin? Tanong ni Daniel, puno ng pag-aalala. Daniel, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Sagot ko, ang boses ko'y puno ng pagkalito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may naisip akong isang bagay na maaaring makapagbigay linaw. May isang tao na maaaring makapagpaliwanag sa lahat. Si Tita Aurora. Ang matandang kapitbahay na kilala ang pamilya ko mula pa noong bata ako. Siya ang maaaring may alam sa mga nangyari sa nakaraan. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay ni Tita Aurora. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkabahala nang sabihin ko ang lahat ng aking nararamdaman. Nang tanungin ko siya tungkol sa klinika, isang bagay ang kanyang sinabi na hindi ko inaasahan. Nina, ang klinika na iyon ay isang lugar na madalas puntahan ng mga taong naghahanap ng kasagutan sa kanilang nakaraan. Ang mga doktor roon ay may kakayahang magbukas ng mga alaala na tila ba nakalimutan na. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman. Ang proseso na iyon ay maaaring magbukas ng mga lihim na matagal nang nakatago. Napatingin ako sa kanya, puno ng pag-aalala. Tita, ano ang ibig mong sabihin? Nina, may isang tao roon na nagsabi na may kinalaman si Marco sa iyong nakaraan.
Isang lihim na hindi mo pa nalalaman. Bigla akong natigilan. Ano ang ibig sabihin ni Tita Aurora? Ang mga alaala ko ba ay hindi totoo? At kung si Marco ay may kinalaman sa lahat ng ito, paano ko siya haharapin? Sa dulo ng araw, bumalik ako sa bahay, puno ng pag-aalala. Sa pagpasok ko sa pintuan, nakita ko si Daniel na nakatayo, hawak ang isang envelope. Nina, may dumating na sulat para sa iyo. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala, pero tila ba mahalaga ito. Binuksan ko ang envelope, at sa loob nito, may isang papel na may nakasulat. Nina, oras na upang malaman mo ang lahat ng katotohanan. Pumunta ka sa klinika sa Biyernes ng gabi. Doon mo makikilala ang tunay na ama ng iyong anak. Napako ako sa kinatatayuan ko, puno ng kaba at pag-aalala. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi ko kayang umatras. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit pa ito'y magbukas ng mga sugat na matagal nang nakatago. At sa dulo ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Handa na ba akong malaman ang lahat? Sa mga nakaraang buwan ay tila isang pelikula ang aking buhay. Isang pelikula na puno ng emosyonal na tensyon at misteryo. Ang hindi ko alintana ay ang kalituhan na nagdala sa akin sa kabila ng pag-aakala kong kilala ko ang tunay na ama ng aking anak. Sa pagkakataong ito, kailangan kong harapin ang katotohanan at ang mga alaala na pilit kong kinakalimutan. Simula noong malaman ko na ako'y nagdadalang tao. 2 pangalan ang hindi maalis sa aking isipan. Si Marco at si Daniel. Pareho silang naging bahagi ng aking buhay sa magkaibang paraan at sa magkaibang panahon. Si Marco, ang aking matagal ng kasintahan, ay laging nariyan para sa akin. Siya ang aking sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may bahagi ng aking puso na parang hindi kayang ibigay sa kanya. Si Daniel, sa kabilang banda, ay isang bagong mukha sa aking buhay. Nakilala ko siya sa isang seminar na dinaluhan ko sa Maynila. Ang kanyang karisma at kakaibang pananaw sa buhay ang pumukaw sa aking interes. Nagkaroon kami ng koneksyon na hindi ko inaasahan. Isang koneksyon na tila lumampas sa mga limitadong oras ng aming pagkikita. Sa aking isip ay paulit-ulit kong tinatanong ang sarili kung paano ko nagawang malito ng ganito. Paano ko hinayaang dumating sa punto na hindi ko na malaman kung sino ang ama ng aking anak? Sa mga panahong ito, ang mga alaala ng aming mga pagkikita ni Daniel ay bumabalik sa akin ng buong lakas. Ang mga pag-uusap na puno ng tawanan, ang mga tingin na tila may lihim na sinasabi, at ang mga gabi ng pagninilay-nilay sa ilalim ng mga bituin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pag-ibig ko kay Marco ay hindi rin maikakaila. Nang magpasya akong sabihin kay Marco ang tungkol sa aking kalagayan, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit sa likod nito ay may kapirasong pagdududa na naglaro sa kanyang isipan. Sinabi ko sa kanya na hindi ko tiyak kung siya ang ama, at ang sakit na nakita ko sa kanyang mukha ay tila pumatay sa akin. Andrea, kailangan nating malaman ng totoo, sabi niya habang hawak ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung paano, pero gagawin natin ang lahat para malaman. Sa gabing iyon, nagpasya kaming magpa-DNA test. Ang proseso ay tila isang bangungot na hindi ko matanggal sa aking isipan. Bawat hakbang ay puno ng takot, hindi sa resulta, kundi sa kung paano nito mababago ang aming buhay. Habang hinihintay ang resulta, nagkaroon kami ni Daniel ng pagkakataon na mag-usap. Sinabi ko sa kanyang pareho ang sinabi ko kay Marco. Sa aking sorpresa, hindi siya nagalit o nagalit. Sa halip, isang ngiti ang bumungad sa kanyang mukha na tila sinasabi na kahit ano pa ang mangyari, nandyan siya para sa akin. Andrea, alam kong mahirap ito para sa iyo, sabi niya sa mahinang tinig.
Pero tandaan mo, kahit ano pa man ang sabihin ng resulta, hindi kita iiwan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng konting ginhawa, ngunit hindi pa rin maalis ang pag-aalala ko. Sa mga araw na nagdaan, sinubukan kong ipokus ang aking sarili sa mga bagay na makakatulong sa aking pag-iisip, ang paghahanda sa pagdating ng aking anak, ang pag-aayos ng aming bahay, at ang pagninilay-nilay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay ang patuloy na pag-asa na sana ay makahanap ako ng kasagutan. Dumating ang araw ng resulta. Kabilang si Marco, Daniel, at ang aking pamilya sa mga taong naroroon upang suportahan ako. Ang kaba ay bumalot sa aking katawan, at ang oras ay tila bumagal habang inaabot sa akin ng doktor ang sobre. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre at binasa ang mga salita sa loob nito. Sa una, hindi ko maunawaan ang nakasulat. Ngunit nang sa wakas ay nakuha ko ang kahulugan. Ang aking mundo ay tila bumaliktad. Ang resulta ay nagsasaad na si Marco ang ama. Ngunit sa ilalim ng mga detalye ay may isang tala na nagsabing mayroong hindi inaasahang anomaly sa pagsusuri. Ang doktor ay nagmungkahi na ang test ay maaaring hindi ganap na maaasahan dahil sa kontaminasyon o pagkakamali sa proseso. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagguho ng aking mga inaasahan. Ang twist na ito ay nag-iwan sa akin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Paano kung hindi talaga si Marco ang ama? Paano ako makakahanap ng katotohanan sa isang sitwasyon na tila walang kasiguraduhan? Habang nakatayo sa gitna ng silid, ang mga mata ni Marco at Daniel ay nakatuon sa akin, parehong puno ng pag-aalala at pag-asa. Hindi ko alam kung saan kami patungo mula rito, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kwento naming ito ay hindi pa nagtatapos. Malamig ang hangin na dumapo sa aking pisngi habang naglalakad ako sa makipot na eskinita, patungo sa apartment ni Marco. Sa bawat hakbang, parang dinadala ako ng aking mga paa sa isang landas na puno ng mga tanong at pagdududa. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, ang pag-asa na matutuldukan na ang lahat ng kalituhan ay hindi maalis sa aking isip. Sa pagdating ko sa kanyang pintuan, sandali akong natigilan. Ang mga alaala ng nakaraan, mga tawa at ligaya, ay tila mga multong bumabalik sa akin. Kumakatok na ang kahapon sa pintuan ng aking isipan. Suminghap ako. Pinili kong kalmahin ang aking sarili bago tuluyang kumatok. Elaine? Bumukas ang pinto at narinig ko ang boses ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang damdamin ng pagkalito at takot ay nag-uumpugan sa loob ko. Marco, kailangan kong malaman ang katotohanan. Tugon ko. Sinubukang kontrolin ang panginginig ng aking boses. Pumasok ako sa loob at naupo kami sa maliit na sofa ang dati naming pinagsasaluhan ng mga kwento at pangarap. Tumikim siya, tila nag-aalangan, ngunit nagpatuloy. Ano ang gusto mong malaman, Elaine? Ang anak ko. Nagsimula akong magsalita, ngunit natigil. Ang mga salita ay hindi lumalabas sa tamang pagkakasunod-sunod. Marco, hindi ko alam kung ikaw o si Daniel ang ama ng anak ko. Tahimik siya. Nagpatuloy ang katahimikan, tila bumabalot sa amin, habang ang mga mata niya ay naglalakbay sa kawalan. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon at ang kawalang katiyakan ng sagot na kanyang ibibigay. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan, Elaine. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Ngunit handa akong gawin ang lahat para sa iyo, para sa anak mo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kaunting kaluwagan. Ngunit alam kong hindi ito sapat. Kailangan ko ng konkretong sagot, hindi lamang pangako. Kailangan ko ng katotohanan. Habang nag-uusap kami,
hindi ko maiwasang isipin ang huling pagkakataon na nagkita kami ni Daniel. Ang kanyang mga mata, punong-puno ng damdamin, ay nananatiling sariwa sa aking alaala. Gusto ko ring harapin siya, ngunit parang may pumipigil sa akin. Isang takot na baka ang sagot ay hindi ayon sa aking inaasahan. Marco, may paraan para malaman nun natin, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Pwedeng magpa-DNA test tayo para matukoy natin kung sino talaga ang ama. Nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mukha. Alam kong hindi ito madali para sa kanya, ngunit ito na lamang ang paraan para matuldukan ang lahat ng kalituhan. Sige, sagot ni Marco, pagkatapos ng ilang sandali. Kung ito ang makapagpapalaya sa iyo sa pag-aalala, gawin natin. Nagkaroon ako ng kaunting pag-asa, ngunit alam kong may mas malalim na bahagi ng kwento na hindi ko pa natutuklasan. Ang aming pagkakaibigan ni Marco ay matagal nang matatag, ngunit ang bigat ng sitwasyon ay naglalagay ng bagong hamon sa aming relasyon. Sa puntong iyon, alam kong kailangan kong makipag-usap kay Daniel. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay ni Daniel. Naiiba ang pakiramdam ko habang papalapit sa kanyang pintuan. May kaba, may takot, ngunit higit sa lahat, may pag-asa. Elaine, sabi ni Daniel habang binubuksan ang pinto, ang kanyang boses ay puno ng sorpresa. Hindi ko inaasahan ang pagbisita mo. Daniel, kailangan natin mag-usap. Tungkol ito sa anak ko. Sabi ko, diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung sino sa inyo ni Marco ang ama. Nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mukha, ngunit hindi siya nagsalita. Pumasok kami sa loob at naupo kami sa dining table. Sa kabila ng katahimikan, naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Elaine, anong gusto mong gawin? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Magpa-DNA test tayo, sagot ko. Ito lang ang paraan para malaman natin ang katotohanan. Nag-isip siya ng sandali, ngunit sa huli ay pumayag din. Kung ito ang makapagpapalaya sa iyo, gagawin ko. Sa puntong iyon, ramdam ko ang bigat ng desisyon at ang mga posibleng epekto nito sa aming buhay. Ngunit alam kong ito na ang tamang panahon para malaman ang katotohanan. Pagkaraan ng ilang linggo, natanggap ko ang tawag mula sa klinika. Ang resulta ng DNA test ay dumating na. Habang naglalakad ako papunta sa klinika, ang kabog ng aking puso ay parang tambol na hindi tumitigil. Ngayon, ang lahat ng kalituhan ay magwawakas. Ngunit habang papalapit ako, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Handa na ba ako sa anumang sagot na ibibigay ng kapalaran? Sa pagpasok ko sa klinika, nakita ko si Marco at Daniel na parehong naghihintay. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ngunit sa likod ng mga papel na hawak ng doktor, may isang lihim na magbabago sa lahat ng alam ko. Elaine, sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May kailangan kang malaman. Hindi inaasahan ang resulta. Napatingin ako kay Marco at Daniel. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Sa puntong iyon, alam kong ang katotohanan ay maaaring hindi lang tungkol sa pagiging ama. May mas malalim pang misteryo na kailangan kong tuklasin at hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito sa aming tatlo. Ang kwento ay nagpatuloy, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, ang hinaharap ay puno ng tanong at pag-aalinlangan. Ang lihim na ito ay maaaring magbago sa lahat ng aming buhay. At hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong pagsubok na ito. Sa mga nakaraang linggo, hindi ko alam kung paano ko nasusustentuhan ang aking sarili. Para akong isang lumulutang na barko sa gitna ng dagat. Walang direksyon, walang kasiguraduhan. Ang mga gabing walang tulog ay naging karaniwan, habang ang mga tanong na hindi ko mahanapan ng sagot ay patuloy na bumabagabag sa akin. Sino nga ba ang ama ng anak ko?
Kabilang sa aking mga iniisip ay sina Marco at Daniel. Si Marco, ang taong unang nagpatibok sa puso ko, ngunit hindi ko makalimutan ang sakit na idinulot niya sa akin. Si Daniel, ang lalaking pumuno sa kakulangan ni Marco, ngunit nananatili ang takot sa aking puso na baka siya'y hindi ang nararapat. Sa tuwing makikita ko si Marco, nararamdaman ko ang bigat ng nakaraan. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang at sa bawat pag-uusap namin, palagi niyang sinasabi na handa siyang ituwid ang lahat ng mali. Ngunit ang mga sugat na iniwan niya ay malalim at ang mga pangako niya ay tila mga bulong sa hangin. Si Daniel naman, lagi kong nadarama ang kanyang katapatan. Sa mga sandaling ako'y lugmok, siya ang aking sandalan. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, naroon ang pag-aalala. Alam niyang may bahagi sa akin na hindi niya ganap na maabot at hindi ko rin alam kung paano ko siya pababayaan sa isang realidad na maaaring hindi siya ang ama ng aking anak. Isang umaga, nagpa siya akong kumilos. Pumunta ako sa klinika para sa isang pagsusuri na matagal ko nang ipinagpaliban. Ang DNA test na ito ang makapagbibigay liwanag sa aking mga tanong. Habang hinihintay ko ang resulta, pakiramdam ko'y unti-unting bumibilis ang tibok ng aking puso, kasabay ng pag-usad ng oras. Ngunit bago pa man lumabas ang resulta, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Si Daniel ay naaksidente. Mabilis akong nagpunta roon, puno ng pag-aalala at takot. Sa pagdating ko, nakita ko siyang nakahiga sa kama. May benda sa ulo at mga pasa sa katawan. Agad niyang hinanap ang aking kamay at sa kanyang paghawak, naramdaman ko ang kanyang takot na baka hindi niya ako muling makasama. "Sorry, hindi ko sinasadya," bulong niya habang pilit nang umiti. "Alam kong may dinadala kang bigat. Wala akong balak na dagdagan pa ang sakit na nararamdaman mo." Sa sandaling iyon, sumabog ang damdamin ko. Naramdaman ko ang init ng mga luha sa aking pisngi at hindi ko na mapigilan ang pag-agos nito. Ang takot na mawala si Daniel ay mas matindi kaysa sa takot ko sa resulta ng pagsusuri. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, naisip ko kung gaano kahalaga ang kanyang presensya sa buhay ko. Makalipas ang ilang oras, sa gitna ng aking pag-aalaga kay Daniel, dumating ang tawag mula sa klinika. Ang resulta ng pagsusuri. Huminga ako ng malalim bago sagutin ang telepono. Ang doktor ay nagbigay ng kumpirmasyon na si Marco ang ama ng aking anak. Sa sandaling iyon, naganap ang isang pagbagsak ng mundo ko. Ang lahat ng aking kinatatakutan ay nakumpirma at ngayon, kailangan kong harapin ang dalawang lalaki na parehong mahalaga sa akin. Sa aking pag-uwi mula sa ospital, naisip ko kung paano ko haharapin si Marco. Ang kanyang pag-amin na handa siyang magbago ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ngunit paano ko sasabihin kay Daniel ang katotohanan? Paano ko haharapin ang posibleng pagkawala ng isang tao na naging bahagi ng aking paghilom? Habang naglalakad ako pa uwi, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay sa akin ng ibang pananaw. Nakita ko si Marco sa tapat ng bahay ko. May hawak na isang maliit na kahon. Sa kanyang mga mata ay naroon ang pag-asa, ang pagnanais na makabawi. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng kahon, ngunit sa paglapit ko sa kanya, ibinuka niya ito at tumambad sa akin ang isang singsing. Alam kong hindi ko maibabalik ang nakaraan, ngunit kaya kong ipakita sa iyo ang aking hinaharap. Sa kabila ng lahat, ikaw ang aking pinili. Ikaw ang mahal ko, sabi ni Marco, puno ng pag-asa. Natigilan ako. Ang lahat ng inakala kong alam ko ay tila nagkaroon ng ibang kulay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bumabalot na damdamin ng kalituhan at ang hindi matatawarang damdamin ng pagmamahal.
Ngunit ang pinakanakagugulat ay ang kasunod na pangyayari. Bago ko pa man masagot si Marco, isang tawag ang muli kong natanggap. Ang tawag ay mula kay Daniel. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Daniel. Ako ay tumawag mula sa ospital. May kailangan kang malaman tungkol sa kalagayan ni Daniel, sabi ng boses, puno ng seryosong tono. At doon, sa harap ng aking pintuan, nabalot ang aking mundo ng isang bagong misteryo na kailangang lutasin. Ang twist ng aking buhay ay nagsisimula pa lamang, at ang cliffhanger na ito ay magbibigay daan sa mga kasunod na kabanata ng aking kwento. Paano ko haharapin ang dalawang lalaki na parehong bahagi ng aking puso? At ano ang tunay na kalagayan ni Daniel? Ang mga tanong na ito ay nananatiling walang sagot, at ang aking kwento ay patuloy na umuusad sa isang di inaasahang direksyon. Pagkatapos ng mahabang araw na puno ng pag-iisip at pag-aalala, narito ako sa isang sulok ng aming bahay. Nag-iisa at tila walang kasiguraduhan sa mga desisyon na dapat kong gawin. Ang anak ko ay natutulog na sa kanyang kuna, payapa at walang kaalam-alam sa gulo ng mundo ko. Sa bawat paggalaw ng oras, tila ba mas nagiging mabigat ang aking dibdib. Ang mga alaala ng nakaraan ay paulit-ulit na bumabalik. Mga alaala ng dalawang lalaking parehong naging bahagi ng buhay ko. At ang hindi maipaliwanag na puot nang hindi malaman kung sino sa kanila ang tunay na ama ng anak ko. Unang-una si Marco, ang una kong pag-ibig. Nakilala ko siya sa isang party ng kaibigan. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning na tila ba laging may dalang kasiyahan. Ang kanyang pagkatao ay nakakahumaling, puno ng sigla at saya. Pero sa likod ng lahat ng ito, alam ko, may mga lihim siyang hindi pa niya sinasabi sa akin. Sa tuwing magtatanong ako, siya'y nagiging mailap, parang may mga bagay na nais itago. Pero sa kabila ng lahat, siya ang unang lalaki na nagparamdam sa akin na ako'y mahalaga, na ako'y espesyal. At naroon naman si James. Isa siyang kaibigan na naging higit pa sa kaibigan. Ang kanyang presensya ay laging may kasamang kalmadong enerhiya, na tila ba siya ang laging aking sandalan sa oras ng kaguluhan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangunawa, at ang kanyang mga mata palaging puno ng sinseridad. Sa kanya ko naramdaman ang tunay na pagkalinga, ang uri ng pagmamahal na tahimik pero malalim. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, naroon ang mga tanong kung bakit hindi ko magawang mahalin siya ng buo, kung bakit palaging may pag-aalinlangan sa puso ko tuwing siya'y aking kasama. Sa gitna ng dalawang mundong ito, ako'y nalilito. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at emosyonal na pag-uusap kay James, ako'y napunta sa isang sitwasyon na hindi ko inaasahan. Sa gabing iyon, ako'y naging mahina at nagpadala sa damdamin. Pagkatapos, sa mga sumunod na araw, si Marco naman ang bumalik sa buhay ko. Parang alon na hindi mapigilan, kami muling nagkita at ang aming nakaraan ay muling nabuhay. Sa gitna ng mga ito, naroon ang pag-aalala sa bunga ng aking kawalang kasiguraduhan. Ang bawat araw ay tila ba may dalang bagong kabanata ng aking kwento. Sa bawat oras na lumilipas, ang mga tanong ay lalong nagiging mas matindi. Sino nga ba ang tunay na ama ng aking anak? Ang katanungang ito ay nagiging mas mabigat sa bawat araw na lumilipas. Isang umaga, habang ako'y nagkakape sa kusina, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay malalim at may kasamang misteryo. Alam namin ang tungkol sa iyong sitwasyon, sabi ng lalaki. At mayroon kaming impormasyon na maaaring makatulong sa iyo. Hindi ko alam kung paano siya nakilala at kung ano ang kanyang intensyon, pero ang kanyang mga salita ay isa'y kasamang pag-asa. May isang tao na nais kang makausap. Siya ang susi sa lahat ng iyong katanungan.
Ang aking puso ay pumintig ng mabilis. Sino ang taong ito? At paano niya ako matutulungan sa aking sitwasyon? Ang misteryo ng tawag na iyon ay nagbigay daan sa bagong yugto ng aking buhay. Sa kabila ng takot, ako'y nagdesisyon na harapin ito. Nagkasundo kami sa isang lugar na tila ba puno ng kalungkutan at misteryo. Pagdating ko sa lugar, isang maliit na kafe sa gilid ng kalsada, ang aking mga mata ay agad na nakatuon sa isang tao na nakaupo sa sulok. Ang kanyang anyo ay pamilyar, pero sa kabila nito, siya'y tila ba may dalang bagong enerhiya. Lumapit ako, at sa bawat hakbang, ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging malinaw. Pagkaupo ko sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay tila ba puno ng mga lihim na nais ipahayag. "Kilala mo ako?" sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. "At alam ko ang mga sagot sa mga tanong mo." Ang kanyang mga salita ay parang mga susi na unti-unting nagbubukas ng mga pinto ng katotohanan. Ako'y napatingin sa kanya, puno ng pag-aalinlangan pero may konting pag-asa. "Paano mo nalaman ang lahat ng ito?" tanong ko. Ang aking boses ay halatang may kasamang kaba. Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na ingay ang pumuno sa paligid. Ang pinto ng kafe ay biglaang bumukas, at isang tao ang pumasok, puno ng galit at determinasyon. Nakilala ko siya agad, si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, puno ng tanong at puot. Sa kanyang pagdating, ang lahat ng aking iniisip ay tila naglaho, at ang bagong tanong ay bumuo sa aking isipan. Ano ang kanyang gagawin? At paano nito mababago ang lahat? Sa puntong iyon, alam kong ang aking kwento ay hindi patapos. At ang tunay na simula ay magsisimula pa lamang. Sa paglipas ng mga araw, patuloy akong nabubuhay sa gitna ng walang kasiguraduhan. Ang bawat bagong araw ay tila isang bagong yugto ng misteryo na hindi ko mahanap ang mga kasagutan. Ang mga hakbang ko'y tila nakababad sa putik ng pagkakalito. Hindi ko alam kung paano ko aalisin ang bigat na iyon sa aking mga balikat. Isang umaga, habang nakaupo ako sa veranda, iniisip ko kung paano nga ba ako napunta sa ganitong sitwasyon. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aking damdamin ay nag-aapoy sa init ng pag-aalala. Si Marco at si Daniel, dalawang lalaking minsan kong minahal, ngunit ngayon ay nagbibigay lang ng walang humpay na pag-aalinlangan sa aking puso. Si Marco, ang aking unang pag-ibig, na laging nariyan para sa akin sa bawat mahirap na yugto ng aking buhay. Ang kanyang mga mata, punong-puno ng pag-unawa, ay tila nagsasabing siya ang tamang pinili. Ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan, may mga pagkakataong nararamdaman kong may kulang sa kanya. Isang bahagi ng pagkatao na hindi ko matukoy. Si Daniel naman. Ang lalaking nagbigay kulay sa aking mundo noong akala ko'y wala ng pag-asa. Ang kanyang presensya ay parang hangin na bumabalot sa akin, nagbibigay ng bagong sigla sa aking kaluluwa. Ngunit may mga sandaling ang kanyang mga salita ay tila may kahulugang hindi ko maabot. Mga lihim na nagkukubli sa likod ng kanyang mga mata. Sa bawat pag-iisip ko sa kanilang dalawa, hindi ko maiwasang isipin ang anak ko. Siya ang bunga ng aking pagmamahal. Ngunit ang tanong na bumabalot sa aking isip ay kung sino ang tunay na ama. Ang kanyang mga mata ay tila nagsusumamo ng katotohanan na hindi ko maibigay. Isang araw, nagpasya akong bisitahin si Marco. Kailangan ko ng mga kasagutan kahit pa ang mga ito'y maaaring magbigay ng sakit sa akin. Naglakbay ako patungo sa kanyang tahanan, umaasang ang pag-uusap namin ay magbibigay liwanag sa aking sitwasyon. Pagdating ko, sinalubong ako ni Marco ng kanyang mainit na ngiti. "Nagulat ako na nandito ka," sabi niya habang inaabot ang aking kamay. "Ano ang maitutulong ko?" Hindi ko alam kung paano ko sisimula ng aming pag-uusap. Ang damdamin ko'y
nagbubuhol-buhol sa aking dibdib. Ngunit alam kong kailangan kong maging matatag. Marco, simula ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Tungkol sa anak ko. Tungkol sa lahat ng ito. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang pag-aalala na bumungad sa kanyang mga mata. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Tanong niya. Tila nag-aalala sa magiging sagot ko. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko'y may bahagi pa rin ng aking sarili na nagdududa. May mga bagay na hindi ko maintindihan. At ang anak ko, Marco, siya ang pinakamahalaga sa lahat. Nagkataon namang dumating si Daniel na may daladalang mga dokumento. Nandito na ang resulta ng DNA test, sabi niya, habang inaabot ito sa akin. Ang puso ko'y tumigil sa pagtibok ng ilang segundo. Ang papel na iyon ang magbibigay linaw sa lahat. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ko ang envelope. Sa loob nito, nandoon ang sagot na matagal ko nang hinahanap. Ngunit ang twist ay hindi sa kung sino ang ama. Sa halip, ang mga dokumento ay nagpapakita ng isang hindi inaasahang impormasyon. Ang anak ko ay may ibang genetic markers na hindi mula sa alinman kina Marco o Daniel. Hindi sila ang ama, ngunit ang mas nakagugulat ay ang posibilidad na may iba pang tao na kinasangkutan sa aking buhay. Isang taong hindi ko maalala o isang bahagi ng nakaraan na sinadyang itago ng aking sariling isip. Ang twist na ito'y nagbigay ng bagong dimensyon sa misteryo ng aking kalagayan. Sino ang taong ito? At paano siya naging bahagi ng aking buhay nang hindi ko alam? Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan sa akin ng mas maraming tanong kaysa sagot at sa kabila ng lahat, ang anak ko'y nanatiling isang hindi maipaliwanag na hiwaga sa aking puso. Hindi ko maiwasang manginig sa takot at pagkabahala. Ang aking mundo ay muling bumaliktad at ako'y nahuhulog sa isang kalaliman na hindi ko alam kung paano ako makakaahon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit o kakomplikado. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng mga desisyon na kailangan kong gawin. Isang umagang tila mas mabigat kaysa sa iba, nagising akong puno ng tanong sa aking isipan. Sino nga ba ang ama ng aking anak? Si Marco ba? Ang lalaking matagal ko nang minahal ngunit hindi ko mawari kung siya nga ang para sa akin? O si Daniel, ang lalaking dumating sa buhay ko na tila isang bagyong nagbigay ng kakaibang sigla sa aking puso. Sa aking pag-iisip, naalala ko ang mga nakaraang buwan. Ang mga sandaling magkasama kami ni Marco ay puno ng kasiyahan. Magkasama kaming nagtatawanan, nag-aalala, at nagmamahalan sa paraang alam namin. Subalit sa kabila ng lahat, may mga pagkakataong ramdam ko ang kawalan ng koneksyon. Parang may puwang na hindi ko mawari sa pagitan naming dalawa. Sa kabila ng lahat, siya ang una kong minahal, ngunit bakit tila may kulang? Samantala, si Daniel ay ibang-iba. Kilala ko siya sa trabaho at hindi ko inaasahan ang pagdating niya sa buhay ko. Ang mga mata niyang puno ng misteryo, ang mga ngiting tila may tinatago. Sa tuwing magkasama kami, parang may kuryenteng dumadaloy sa pagitan namin. Ngunit hindi ko maalis sa isip ang mga tanong. Ano ang motibo niya? Bakit siya dumating sa buhay ko sa ganitong paraan? Isang umaga, nagpasya akong harapin ang aking mga takot. Pumunta ako sa parke kung saan madalas kaming magkasama ni Marco. Umupo ako sa isang bangko at pinilit na pag-isipan ang lahat ng nangyari. Sa kabila ng aking paglalim sa pag-iisip, naramdaman kong may presensyang nakamasid sa akin. Paglingon ko, nandoon si Daniel, nakatayo, nakatingin sa akin nang may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Alam kong marami kang pinagdaraan at ayokong maging pabigat, sabi niya habang unti-unting lumapit. Pero gusto kong
malaman mo na nandito lang ako, handang makinig, handang umintindi. Tumango ako, ngunit hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Gusto ko siyang tanungin ng maraming bagay, ngunit natatakot akong baka mas lalo akong maguluhan. Sa halip, nagpasya akong buksan ang isang paksang matagal ko nang iniwasan. Daniel, bakit ka dumating sa buhay ko? Tanong ko. Diretso kong tinignan ang kanyang mga mata. Ngumiti siya, ngunit may lungkot akong nabanaagan sa kanyang ekspresyon. Hindi ko rin alam. Pero may isang bagay akong natuklasan. Hindi ko inaasahan na magiging mahalaga ka sa akin, pero nararamdaman ko na kailangan kitang protektahan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pagkalito at takot. Protektahan sa ano at bakit? Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman sa kanyang mga sinabi. Ngunit isang bagay ang malinaw. May tinatago siya. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong ituloy ang buhay na parang walang nangyayari. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isip ang mga huling sinabi ni Daniel. Kaya't nagpasya akong kausapin si Marco at tanungin siya ng mga bagay na matagal ko nang nais malaman. Isang gabi, nagpunta ako sa bahay ni Marco. Pagdating ko, agad niyang napansin ang alalahanin sa aking mukha. May problema ba? Tanong niya habang inaayos ang upuan para sa akin. Marco, kailangan natin mag-usap. Sagot ko. Sinubukan kong ipaliwanag ang lahat ng nasa isip ko, ngunit natatakot akong makasakit. Sa pag-uusap namin, nabanggit ko ang aking pag-aalala, ang aking pagkalito. At sa isang iglap, biglang may naalala akong hindi ko inaasahan. Isang alaala na tila matagal ko nang iniwasan. Isang gabi, kung saan nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ni Marco at nagpunta ako sa isang bar. Doon ko nakilala si Daniel sa isang pagkakataong hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Marco, ngunit hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi. Alam ko, sabi niya, habang unti-unting lumalabas ang kanyang puot. Alam ko ang lahat, pero hindi ko alam kung paano ko haharapin. Alam kong may nangyari sa inyo ni Daniel. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Paanong nalaman ni Marco ang lahat? At bakit hindi niya ako kinumpronta? Habang gulong-gulo ang isip ko, naramdaman kong may gumagalaw sa aking bulsa. Isang papel na tila matagal nang naroon, ngunit ngayon ko lang napansin. Dahan-dahan kong binuksan ito, at ang mga nakasulat ay nagbigay sa akin ng matinding pagkabigla. Alam kong hindi mo alam kung sino ang ama ng anak mo, pero nandito ang sagot. Hanapin mo ang katotohanan. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang papel, pero isang bagay lang ang sigurado. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngunit paano? Sa dami ng tanong at damdaming bumabalot sa akin, isang bagay ang malinaw sa gabi ng iyon. Hindi pa tapos ang aking paglalakbay sa paghanap ng sagot. Sa loob ng maraming taon, tila ba naging bahagi na ng aking kaluluwa ang mga tanong na hindi ko masagot. Sino nga ba ang ama ng anak ko? Sa bawat pagpikit ng aking mga mata, tila ba naririnig ko ang bulong ng aking konsensya at sa bawat pagkilos. Tila ba may tanikalang nakatali sa aking puso. Nangyari ang lahat sa isang gabi ng kalasingan, isang gabi ng paglimot sa sakit na dala ng nakaraan. Nasa isang party ako noon, isang pagdiriwang ng pagtatapos ng isang yugto sa buhay. Nandoon si Marco, ang lalaking matagal ko nang iniwasan. Hindi ko alam kung bakit, pero palaging may kakaibang hatak siya sa akin. Sa kabila ng aming mga hindi pagkakaintindihan, nandyan siya, palaging nakatayo sa gilid, naghihintay. Kasama rin sa party si Daniel, ang lalaking palaging nandyan para sa akin. Siya ang aking kanlungan, ang aking komportabling tahanan. Ngunit sa kabila ng aming magandang samahan, palaging may kulang. Laging may hindi ko maabot na bahagi ng aking puso na hinahanap ang iba.
Sa gabing iyon, ang alak ang naging sanhi ng lahat. Sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng katawan ni Marco sa akin, ang kanyang mga mata na puno ng pangako at pagnanasa. Ngunit sa parehong oras, naramdaman ko rin ang yakap ni Daniel, ang kanyang mga salitang puno ng pag-unawa at pagmamahal. Sa kalasingan, hindi ko na matandaan kung sino ang kasama ko sa huli, kung kaninong mga yakap ang nagtapos sa gabing iyon. Pagkalipas ng ilang buwan, nalaman kong buntis ako. Isang balitang nagpabago sa takbo ng aking buhay. Ang saya na dulot nito ay kaakibat ng takot. Takot na hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan. Sa bawat araw na lumipas, lalong bumibigat ang aking damdamin. Paano ko sasabihin sa kanilang dalawa? Paano ko haharapin ang resulta ng aking mga pagkakamali? Sa paglipas ng mga buwan, ang pagdududa ay unti-unting naging bahagi ng aking buhay. Naging mas malapit sa akin si Daniel. Mas naging maalaga siya at mas naging masigasig sa pag-aalaga sa akin. Si Marco naman, sa kabila ng aming mga di pagkakaunawaan, ay palaging nandyan, nagbibigay ng suporta, kahit na hindi ko hinihingi. Isang araw, nang hindi ko na kayang dalhin pa ang bigat ng aking konsensya, nagpasya akong kausapin si Marco. Nagkita kami sa isang maliit na kapehan, isang tahimik na lugar kung saan maaari kong sabihin sa kanya ang totoo. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang kaming nakaupo, parehong nakikiramdam sa isa't isa. Marco, simula ko. May kailangan akong sabihin sa'yo. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging palakaibigan na palaging nakikita ko sa kanya, naging seryoso siya, tila ba handa sa anumang sasabihin ko. Buntis ako, bulong ko, sa takot na baka hindi niya matanggap ang katotohanan. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin, tila ba hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sino? Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Paano ko sasabihin sa kanya na hindi ko alam ang sagot sa tanong niya? Paano ko haharapin ang kanyang galit? Ang kanyang posibleng paglayo sa akin? Hindi ko alam, Marco. Hindi ko alam kung sino sa inyo ni Daniel ang ama ng anak ko. Amin ko, habang nararamdaman ang pag-agos ng luha sa aking pisngi. Tahimik na pumatak ang luha ni Marco, isang senyales na hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na maging ganito ang kanyang reaksyon. Hindi ko inaasahan ang kanyang pag-iyak. Bakit, Marco? Tanong ko, puno ng pagkalito. Bakit ka umiiyak? Dahil mahal kita, kahit na ang lahat ng ito ay komplikado. Sagot niya, puno ng sakit at pagmamahal. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon, ang sakit ng pagkakamali ko. Paano ko haharapin ang dalawang lalaking parehong mahalaga sa akin? Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito kay Daniel? Habang naglalakad pa uwi, dala ang bigat ng aking mga damdamin, biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi inaasahang tawag mula sa ospital. Sa kabilang linya, isang boses na puno ng pag-aalala ang nagsabi, "Miss, kailangan mo pong magpunta agad sa ospital. May kailangan kang malaman tungkol sa kalagayan ng bata." Ang mga salitang iyon ang nagbigay ng bagong twist sa aking kwento. Ano ang nangyari sa aking anak? Ano ang kailangan kong malaman? Ang pag-aalala ay biglang bumalot sa akin, at sa puntong iyon, alam kong hindi ko kayang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Ngunit sino ang magiging kasama ko sa ospital? Si Marco o si Daniel?